Hello guys, ako pala ay mag-repair ng aking dating ginagamit na pang-vlog na Oppo A94. So ginawa ko na lang to guys na pang watch to watch at nag-itim na yung LCD. So yung ginawa ko dito guys ay pinalitan ko ng LCD para magamit pa. Sayang kasi at matibay din naman ang cellphone na ito. So 5 years kong gamit-gamit at hindi naman nabasag ang LCD kaso nang itim na sa bibid ka papanood ng mga video. Kaya ayan guys, minaklas ko na at pinag-aralan ko kung paano. So kagaya ng sabi ko guys, walang lakas loob lang to dahil sarili naman, at kung maayos o hindi okay lang. Pero sa nangyari ito guys ay naayos ko, pero may nabasag din ako na isang LCD kasi ang unang order ni Mrs. ay yung may kasamang frame. So nahirapan ako magbaklas dahil hindi kumpleto ang gamit, kaya nabasag ang una. Pero nitong huli guys ay naayos ko na, kaya panoorin nyo guys hanggang huli at aking i-forward muna itong ibang video gawa ng masyado ng mahaba. At yan na nga guys, pinforward ko muna at nahirapan nga ako sa dahil malabo ng mata. So pagbaklas ko pala dyan ay ginamitan ko ng dahil wala naman akong salamin, pero yung malaking pakinabang din yung gamit na yan na makikita yung kung paano pagbaklas. At yung nasa cellphone pala guys, kung napansin nyo sa tataas, ayun ang ginagayahan ko kung paano baklasin, pero hindi naman kasi nakakita ang buo. Kaya ang nangyari, naka-forward naman yung video na yun, pero at least nasubaybayan ko rin kung paano unti-unting baklasin. So nahirapan talaga ako magbaklas yan guys dahil bukod sa cover meron pa siyang gitna na babaklasin bago makita ang pyesa, kaya medyo nahirapan ako. Tapos ang mga tornilyo ay napakaliit, kaya nahirapan akong magbaklas kung paano dahil yung niya, yung mga tornilyo, mga tornilyo sobrang liliit at wala akong tools. Mabuti na lang kinalkal ko yung kasama doon sa pag-order, mayroong mga tools pala na maliliit na screw bolt, Phillips screw. Kaya yun guys, na baklas ko at naunti-unti ko na. So yun ang sinasabi ko, na mayroong kasamang frame ang unang order, kaya nahirapan din ako magbaklas at nabaklas yung nasira yung LCD. So ang nangyari sa may kasamang with frame ay kailangan pala ang pyesa i-transfer doon. Ay napansin ko kasi sa cellphone ko na okay pa naman yung frame, at kung LCD lang sana ang ililagay, matik na maayos. Kaya panoorin nyo guys hanggang dulo. Naayos ko rin yung LCD. Ang nangyari ay nag-okay din siya. Kaya ngayon guys ay nung maayos na ay try ko muna pinanoodan ng vlog ko at gumana naman siya. So wala talagang imposible kapag lakasan mo ng loob para mag ayos. Kaya ang ginawa ko ganyan guys, thank you Lord talaga na naayos ko rin at mayroon akong magagamit sa pang watch to watch sa ating mga grupo o sa ating mga samahan na nakikipag watch to watch. Kaya laking bagay din guys kasi matatag tong battery ng Oppo A94. So compare mo sa mga ibang na Realme, madaling malubat ito guys. Matagal malubat tong cellphone na ito at matatag talaga. Kaya napaka okay siya. So i-forward ko ulit itong video na ito guys habang nagbabaklas ako, at inulit ko kasi yan guys, kinabit ko na, inulit ko na, tapos pinaklas ko ulit lang kasi hindi nga perfect yung paggawa ko. At yan na nga guys, natuluyan ko ng baklasin at tinatanggal ko na yan yung time na yan, yung mga tornilyo. So napakaraming tornilyo at sobrang liliit, kaya talaga mahirap talaga rin, lalo kung malabo ng mata. Pero kahit paano guys, nakikita ko pa naman at natanggal ko pa. Kaya lang ingat lang talaga sa pagtanggal dahil or sa mga tornilyo baka pag malaglag ay hirap nang hanapin.
So kaya nilagay ko dyan sa box yung mga tornilyo na binaklas ko yan guys. Ayan na nga guys, nagawa ko na at pinakabit ko na lang yung mga tornilyo uli at yung kaya dyan na nga namin ginawa sa may dito sa kwarto dahil wala nang space talaga na sa labas dahil mayroong mga na-computer at maingay sila, kaya dito ko na ginawa sa loob ng kwarto at kinabit ko na yung mga tornilyo. At pagkatapos yan guys ay nung makabit ko na ay totally gumana na talaga, kaya success talaga ang aking ginawa. Pero may nasiraan na isang LCD na unang order, pero bali gumastos ako dyan guys ng 1,100. Kaysa naman bumili ako ng cellphone, at least ito magagamit pa rin pang watch to watch at matatag naman ang kanyang battery. Kaya success guys sa pinag-aralan ng practicing at ayan na, nagawa na nga yung time na yan. Pero pagbalik ng mga tornilyo guys ay napakahirap din, mabusisi ang mga tornilyo, so sobrang liit, mas mahirap siyang ibalik kaysa magtanggal. So pahirapan talaga. Ayan guys, pagkatapos ko dyan mga gabit guys ay mapapanood nyo na naayos na talaga siya guys, at talagang success din yung aking napraktisan ng cellphone. Kasi nang hinayang ako talaga na itapon or ipaano na lang, kasi gumagana pa naman at malabo lang LCD. Kung ipagawa ko naman ay gumastos siya ng ang single sa akin na 2.5. Kaya ang ginawa ko naman, sabi ko orderan na lang ng LCD. So ang isang LCD ay nasira, so 700 plus 500, bali 1,200 pala ang nagastos ko niyan guys. So nakatipid din ako ng mahigit 1,000 at nagawa ko rin naman ang cellphone na ito. Kaya walang imposible sa malakas ang loob kahit wala tayong pinag-aralan. Pero advice ko lang sa inyo guys, pagkatamtama ng presyo sa magagawa ng cellphone ay huwag nyo nang tuwaran dahil sobrang hirap pala magawa ng cellphone. At masyado ring mahal din ang mga gamit na gagamitin para sa cellphone. Kaya yan guys, kunti na lang, at yung iba pala nagka-guide si Mrs. sa mga tutornilyohan pa para makita niya, para yung iba kasi hindi ko na nakikita kung saan ang mga butas ng tornilyohan. So habang nagtutornilyo ako, si Mrs. naman ang nagtuturo sa mga ibang mga butas pa na kailangan lagyan ng tornilyo. At yan nga guys, pinadikitan ko na dahil nakabit na lahat. So kakabitan ko na lang ng cover. Nung makabitan ko na guys ang cover at nag-okay na, yung tinalian ko na uli ng guma at nag-play na ako ng video pagkatapos niyan dahil tinisting ko kung matatag pa rin siya. So na-standby lang siya guys ng dalawang mahigit 1 linggo. Kaya yan guys, nung ma-charge na ay nag-okay na siya. Yan guys, kumana na ang cellphone. Ito na siya ngayon, nakatali at gumana na. Thank you.